10 dahilan kung bakit ang bautismo ay dapat sa pangalan ni Jesus at hindi sa Ama, Anak at Espiritu. Una, ang mga apostoles ay nagbautismo sa pangalan ni Jesus at hindi sa Ama, Anak at Espiritu. Wala po tayong mababasa, kapatid, na may mga apostoles na ginamit nila ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, kundi ang kanilang ginamit ay ang pangalan ni Jesus. Amen? Ikalawa, ang pagsisisi at pagpatawad ng kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan. Dapat po ipangaral sa kanyang pangalan. Gawa 2:38, ganito po ang sinabi ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Kinakailangan po kasi na ating mga kasalanan ay mapapatawad, dahil kung hindi, glory to God, hindi po tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Gawa 10:43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sa Kanyang pangalan, kapatid, ay ang ating kasalanan ay patatawarin. Dahil po sabi ni Pedro na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ikatlo, ang bautismo ay paglilibing kalakip ni Kristo. Kinakailangan po kasi mga kapatid na tayo po ay ilibing dahil sa Kristo po ay inilibing. Amen? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Roma 6:4. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalakad sa panibagong buhay. Ito po, inilibing si Kristo. Si Kristo po kasi inilibing sa ilalim ng lupa. At tayo po naman ay kailangan ililibing, hindi po sa lupa, kundi sa ilalim ng tubig. Dahil po, God, kinakailangan po kasi ilibing yung ating mga kasalanan. At pag-ahon, may bago na po tayong buhay. At si Kristo na po ang bahala na mag-control. Amen? Ika-4, ang bautismo ay parte ng kaligtasan. Parte po ito ng kaligtasan. Glory to God. Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin, ang hindi po sumasampalataya at hindi mabautismuhan ay parurusahan. Mababasa po yan. At ang pangalan ni Jesus ay ang tanging pangalan na nagbibigay kaligtasan at wala ng ibang pangalan na makapagligtas pa sa atin. Gawa 4:12, ganito po ang nakasulat. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ibig sabihin, wala na pong pangalan na makapaligtas pa sa atin. Ika-5, ang pangalan ni Jesus ay pangalan na nakahihigit sa lahat ng pangalan. Amen? Bakit? Ganito po ang sinabi ni Pablo. Filipos 2:9, kaya siya naman ay
pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Yes, upang sa pangalan ni Hesus ay luluhod ang lahat ng tuhod nang nasa langit at nang sa ibabaw ng lupa at nang nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Ika-6, anuman ang ating ginagawa sa salita, sa gawa, dapat natin itong gawin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po, Lord God, nagawin natin ang pagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Ika-7, ang pagbautismo sa pangalan ni Jesus ay pagpakita ng pananampalataya sa Panginoon at pagtanggap na siya ang iyong tagapagligtas. Ganito po ang nakasulat sa Tito 2:11. Patuloy sa 13, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. 13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ika-8, kapag tayo ay nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis natin si Kristo. Ito po kasi, katulad po ito ng isang damit na ating isinuot, pero hindi po ito katulad ng damit na literal na ating isinisuot. Dahil po, pwede po tayong magbihis kahit 3 beses o 5 sa isang araw. Pero itong damit na ating ibibihis, ni kahit kailan, hindi po nating pwedeng kunin o magbibihis na ulit. Kasi po, iba po yung damit na ating isusuot. Dahil kahit kailan, hindi po ito maluluma. Amen? Ganito po ang nasasabi o ang nakasulat. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinibihis si Kristo. Amen. Napakaganda po. Ika-9, walang ibang pangalan na makapagligtas sa atin liban kay Kristo. Wala pong ibang pangalan. Hindi po Jehovah, Yahweh, Elohim, El Shaddai, El Olam, o kahit sinong pangalan na ating maririnig at ating naririnig. Ganito po ang nakasulat, Mateo 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit Jesus? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa Lucas 24:47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Hallelujah. Kinakailangan po kasi na ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa sa kanyang pangalan. Ika-10, Juan 1:12, ganito po, sa lahat po ng tatanggap kay Jesus at sumasampalataya, ito po ang sinabi ng nakasulat sa Juan 1:12.
Napakaganda po ito. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Amen? Kung ikaw po ay nabaptismuhan na sa pangalan ni Jesus, wag na wag mong sasayangin ang panahon na iyong tinanggap si Jesucristo, dahil ito lang po ang makapagligtas sa atin. Hindi po ang mga tao dito sa sanlibutan, hindi po ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, kundi ang makapagligtas sa atin, tunay na makapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Naway pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. God bless you all, kapatid.